Hi Scorpio, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Scorpio, this is your 3 months Gabay Tarot reading from April, May, and June 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Scorpio, ito po ay general reading. Energy po para kay Scorpio ngayong April 2026. Scorpio, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comments section. Scorpio, remind ko lang po, this is long reading. Long reading po ito. So, isa-isahin natin si April, May, and June. Okay? Sa bawat buwan, may energy, may reading for career and money, may reading din sa love and romance. So, bawat buwan po ito ha. So, expect nyo po na long reading ito. So, samahan nyo po ako. Samahan nyo po ako hanggang dulo. Okay? So, this is general reading po. Paalala lang po. Long reading din po. Scorpio. So, let's start with your April 2026. Okay. April 2026 energy, nagkaroon ng pagkakaisa. Ang ganda ng energy dito, Scorpio. Nagkaroon ng pagkakaisa. You're making memories. May nakita ko ditong planong mag-outing, may ganap na reunion, bonding ng grupo ng tao. May nakita rin ako dito nag-spend time ka sa anak or sa mga bata, sa bata. Pero din po, nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Oo, nag-reconnect kayo ngayon sa inyong inner child ngayong April 2026. Alam niyo ba, sa pag-connect mo sa inyong inner child, sa pag-connect niyo po sa mga bata, sa energy ng isang mother figure or literal na mother po, marerefresh po yung energy niyo. Pansinin niyo yan na mas naging magaan pagkasama mo sila. Pag inspired ka sa kanila. Nakita ko dito na nag-spend time ka rin sa old friends mo or sa tao mong or sa mga taong parang pamilya. Posible din na may pagpatawad na mangyayari. And some of you, di ba, may togetherness. Ipakilala mo yung person mo sa grupo ng tao. Masaya ka kasi very supportive yung grupo ng tao sa iyo. Tapos may nakita rin ako dito na ma-open up mo yung about your past sa isang tao. Pwede sa kaibigan mo, sa ka-date mo. Yan, ma-open up mo sa kanya yung about your past. May nakita rin ako dito tinuturuan mo, nag-a-assist ka sa bata or sa mga bata. At yung grupo ng tao, isa sila sa dahilan na naging focus ka sa pag-achieve ng goal mo. Oo, pagkasama mo sila,
pag-isip-isip mo sila, itong grupo ng tao na ito, na-motivate po. Na-motivate po kayo nang siyang dahilan na magkakaroon ka ng focus sa pag-achieve ng goal mo. So, ang ganda ng energy na ito. Yes, claim nyo po. Magandang blessings. Emotional stability, empathy. May nahon kayo, matured, mapagmalasakit, maaari din na emotional. Nagsiset ka ng boundaries or guarded ka while being mindful of those around you. May nakita ako dito, Scorpio. I think sa mga single to. Kasi may question ka dito sa isang tao na ang weird ng taong ito. Yan. Pwedeng nililigawan mo, nanligaw sa'yo, or pwede din potential na magiging kaibigan mo, na oo, na pwede interested ka sa kanya, pero nasabi mo sa sarili mo, parang ang weird ng taong ito. Ang sabi ng yung card, once makuha mo yung loob mo, what I meant is, once makuha mo ang loob niya, there is a wonderful potential for deep love. Tapos, may advice na ng card tungkol po ito sa connection mo sa isang tao na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong connection. It might be itong taong ito ay nangailangan ng pansin. Yan. Nangailangan siya ng support from you. It might be busy kayo dyan, kaya nag-question na tong taong ito sa'yo. Yan. So, ipakita mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong connection. So, you are moving into a relationship role sa work. Or nakikita nilang magaling ka na leader. Nakita ko nga dito na stable ka na, successful, financial stability, ang ganda. So, claim po. Ang ganda po nito kasi stability. Kampante ka sa yung sitwasyon. Kampante ka sa yung posisyon. Yan. So, claim po ang gaan ng energy na ito. Ngayong April 2026, Scorpio. Career and money po, ngayong April 2026 para kay Scorpio. Sa career and money, may nakita ko dito naghintay. Pwede na nag-iisip ng mabuti kasi may isacrifice. May parating na pagsasakripisyo or pagsusuko. Pero sinabi ng card dito na bagamat ihanda ang sarili kung karapat dapat ba ito. So pag-isipan ng mabuti. Nag-iisip ka naman dito na hindi gumagalaw. Pwedeng stagnation na to. Or pwede din nag-aantay ka or nagkaroon ng delay. So this card asks you na try to invest your time wisely while you wait. Kumbaga, make yourself busy para hindi ka mainip. So the wisdom message is use your time wisely. Kasi lahat naman ng bagay, lalo na't delay, may dahilan po yan. Na the universe is trying to show you something.
na may ipaparealize sa'yo bago dumating yon. May mga dahilan kasi yan. Pwedeng redirection din yan. So, hindi ibig sabihin ng delay na papahirapan ka. May matutunan ka dyan. Yun nga, para may delay, pwedeng may iparealize sa'yo para magamit mo sa tama pagdating nito. Okay? So, it doesn't mean na ma-disappoint ka. Kailangan ng, it might be, kasi ang delay, pwede din na sinusubok yung patience mo. Tingnan nga natin kung si Scorpio, mataas bang pasensya. Kung gaano ba kahaba yung pasensya ni Scorpio, yan. So, tinitest ka. Yung sabi ng card kanina na use your time wisely habang hinihintay mo ito. Na huwag mong gamitin yung disappointment, yung inip. Huwag mong gamitin yan na yan yung kakain ng oras. So, sana'y makuha mo yung tinutumbok ko, Scorpio. Gamitin mo na magiging productive ka pa rin habang hinihintay mo ito. So, meaning to say, hindi siya sayang sa oras kasi magiging productive ka. You're making yourself busy habang hinihintay mo ng ang pagkakataon na ito, itong delay na ito. Kung pipiliin mo yung maging impatient, ma-disappoint, manghihina, magkaroon ng stagnation, you're wasting your time. Kasi pinapairal mo yung emotion mo. So, ang ibig sabihin nito, mas gamitin mo yung talino mo. Maging wiser. Kumbaga, kung hindi mo kontrolado, then time for reflection. Yan yung kailangan. Kasi sa time for reflection, andyan yung pahinga, andyan yung sagot, andyan yung solusyon, maraming realization dyan. Makakatulong yan sa'yo. Okay. Ang daming ganap pa. Okay, so, isa-isahin natin. May ano dito cause and effect. Like yung sinabi ko kanina, na yung yung resulta sa pagiging disappointment, na magkakaroon ng disappointment, matitrigger yung anxiety mo. So, mas piliin mo yung nakakabuti sa'yo, yung magiging productive sa araw-araw. Kasi you're not wasting your time, nagiging productive ka nga, may resulta. So, expectation yan na may resulta, may epekto. So, gamitin nyo po itong advice na ito, na cause and effect. Ano ba yung epekto kung ma-disappoint ako? Makakabuti ba to sa akin? You question yourself. Kaya nga in-advise kanina, time for reflection. Kung hindi man naging balanse noon, magiging balanse na ngayon. Sinabi ng yung card dito. Maging fair, maging balanse, magkakaroon ng clarity, may justice. May malalaman kang katotohanan. Yan. May hustisya na parating sa iyo. Scorpio. Ito pa rin yung sinasabi ng dalawang card dito. Na gamitin mo yung logic and remain objective. Dahil yan yung makakatulong sa iyo na ma-uncover mo ang katotohanan sa isang sitwasyon. Diba? Sinabi ko yan kanina na gamitin talaga yung talino kesa pairalin mo yung mga disappointment na yan kasi naiinip ka. Hindi naman ibig sabihin na invalid yan. Wala kang karapatan mararamdaman yan. Your emotion is valid, pero naging masama lang siya or naging hindi siya mabuti sa iyo pag nagstay ito ng matagal sa iyo. So you need to take an action. Okay? Gamitin mo po yung talino mo and remain objective. Dahil ito yung makakatulong sa iyo. Kung may legal concern kayo, mananalo po kayo, mare-resolve na. Yes, magkakaroon po ng positive outcome in legal matters. Okay, legal matters.
Kung may issue kayo sa concerning sa property, oo, yung legal issues mo concerning sa properties, mare-resolve na. May signing of contract din ako nakikita dito ha, Scorpio. And this card advise you na to stay true to yourself and act with integrity. Yan. Have faith na ang imbalance sa sitwasyon are now working out in your favor. Ito yung sabi ko kanina sa inyo na magiging pabor din to sa iyo. Magiging balance na ngayon. So, gamitin niyo po yung intuition niyo to set your moral compass. Ah, may magaganap na signing of contract. May challenges, challenge ka sa iyong career and money. Pero ang challenge, hindi siya mabigat kundi pwedeng trabahuso or ang nature ng work mo is puro kilos. Yan, challenge ka. Na ang ending kasi nito, magkakaroon siya ng positive outcome. May job interview or negotiation ako nakikita dito na magiging successful ito. Sa financial, kung tanong nyo sa financial, mabalanse na po. Mabalanse ito at mas mai-improve po ang iyong financial. So, claim nyo po ha, ang ganda ng mga blessings nyo. Most likely na resolve, na okay na yung nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng sagot, may panalo, ma-resolve, positive outcome, successful negotiation, di ba? Signing of contract, ang ganda ng blessings. So, claim po, Scorpio. May pagkakaayos na magagana. Dalawang card na mismo nagsabi niya na may magkakaayos. So, claim niyo po itong magandang blessings na ito ngayong April 2026 sa inyong career and money. Okay, Scorpio, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At yes, samahan niyo po ako hanggang dulo. Oo. Kasi this is long reading po ha. Long reading po ito, April, May, and June. Isa-isahin natin, so huwag tayong magmadali. Oo. At yun po, samahan niyo po ako hanggang dulo. Okay, may ano dito. May nakita kong conflict. Like, nagsasalita ka, siya hindi nakikinig. Nagsasalita siya, hindi ka rin nakikinig. So, paano kayo magkakaintindihan yan? Ang sabi ng card, kailangan nyo pong magbigayan. So, be willing to hear your partner's sides also. Ganun din siya. Oo, siya din. Matuto din siyang makinig. Oo, para magkakaintindihan kayo. Hindi pwedeng magkausap kayo para magbabangayan na walang patungo. Like, walang plano. Kakausapin ko to si Scorpio. Kasi gusto kong magkaayos kami. Yun dapat ganyan. Lang yung intention Alamin mo kung ano yung intention niya. Away ba or makikipag-ayos? Kasi nakakapagod yung magbabangayan kayo. Nakakapagod yan kung sino yung panalo sa inyo, kung sino yung tama sa inyo. Naku, nakakapagod yan. So, kumbaga, give and take. Give and take.
Kung sa tingin mo hindi siya nakinig, sabihan mo siya. Kahit anong sabihin ko sa'yo, nakipag-uusap ko sa'yo para maging maayos to. Hindi sa kung sino yung panalo at talo sa atin. Kung sino yung tama at mali sa atin. Kundi, nakikipag-usap ako sa'yo kasi gusto ko makipag-ayos sa'yo. Yan. Huwag niyong pairalin yung pride niyo. Kung pwede po. Pero depende na to sa inyo, ha? Kasi yan yun naman yung sinabi ng card eh. Na kailangan talaga give and take. Pero nakikita ko naman dito, Scorpio, na kung ano man tong challenges na kinakaharap mo, ma-overcome mo po ito. Huwag kang matakot sa difficulties. Baka kausapin ko to eh. Syempre sa timing yan. Malamig na ba ang ulo nito? Makakausap na ba ito? Nasa mood na ba ito? Pwede din sabihan mo siya. Makipag-usap ako sa iyo para makipagbate. If you're ready, then pwede na tayo mag-usap ka sa ganitong schedule. Yan, sabihan mo siya para magiging ready din siya. Para may ma-realize, okay, makikipagbati si Scorpio. So ako din. Yan. Kasi kung ayaw na talaga ng tao, 'di ba? Ayaw na makipag-cooperate sa iyo kung ayaw talaga niya. So kung hindi naman natin mapilit yung tao ipag-pray mo na lang, malakas ka kay God. Scorpio, ipag-pray mo na lang, hingi ka ng divine assistance na sana'y magkaroon na peace of mind, 'di ba? Sana siya rin makakaroon ng peace of mind. So ayaw niya talaga God, ayaw niya talaga makipag-usap sa akin. So isuko ko siya sa iyo na sana darating din yung time na mag-usap kami ng mahinahon. Yung isuko mo lahat para hindi ka na mag-overthink. Scorpio. Okay? So, ano pa? Naalala ko tuloy. May naalala ko sa mensahe ng cards. So, na-experience ko yan the other day. Na sa tingin ko sa isang tao, hindi niya inalam kung bakit ako hindi online. Tapos, ayun, sobrang galit na galit siya. Sobrang galit na galit niya. Na hindi niya alam na offline ako kasi walang kuryente. Minsan, pag brown out sa kabila, mawawala yung wifi. So, hindi naman pwede ako lalabas pag gabi. Lalabas ako pag mga, early morning na. Para makapag-load, yan. Para makapag-reply, para makapag-online, para makapagbigay alam. So, nauna yung galit niya. Tapos, lahat-lahat sa nabasa ko, okay. So, hindi ito makinig. I think hindi ito makinig sa ngayon. So, nag-response ako na hindi ako nakapag-reply kasi brown out. Tapos bumalik yung kuryente. I don't know kasi tulog na ako. I think madaling araw na. Tapos hindi pa bumalik yung wifi. Ganyan expectation talaga kasi hindi talaga babalik yan agad. Siguro aantayin pa ng ilang oras. Tapos pagbasa ko, sige, yung nag-message ako, nag-response ako, ayun. Hindi siya nakita ko din na, kahit hindi siya nag-response, makikita ko kasi yan sa isang tao, kahit hindi siya nag-response. Oo. Nakikita ko yan na nagsisisi, nahiya, kasi paratang hindi niya alam kung ano nangyari. Parang naalala ko lang, pero hindi ko naman naintindihan ko lang. Ayaw ko mag-spend time na pag galit yung tao, galitin ako, no. Actually, lang ako, na-drain lang yung energy ko kasi, di ba, ilang oras na hihintayin mo para bumalik yung kuryente. Madadrain talaga yung energy ko niyan. So, hindi na-drain yung energy ko. Actually, expectation ka rin kasi may nagsabi sa akin na meron na tao na
Kasi may ibibigay sa akin, ipapakita yan sa akin eh. Na may galit, may toxic na sinabihan ako na iwas ka nito. Jav, iwas ka nito. Tapos pagbasa ko sa message, okay, hindi ako nasaktan. Kasi hindi ko naman ginawa yun eh. Hindi ko naman sinadya yun. Yan. So, hindi ako, pag sumabog yung tao, hindi ako sasabay sa daloy ng kanyang energy. Yan yung parati kong sinasabi sa inyo, Scorpio, na huwag kang sasabay sa mga taong sabog, galit na hindi niya alam kung ano talaga nangyari. Na inexplain ko lang to sa inyo, baka may matutunan kayo. Kumbaga, huwag mag-react agad. Antayin mo yung tao na mag-response sa iyo. Yan. Okay? So, yan po. May natutunan din ako sa course nyo. And I hope may natutunan din kayo sa nakwento ko sa inyo. Okay, so let's proceed. Okay, sa mga single po, napakatalino ng parating sa inyo, matagumpay din. Isang tao na bagong pag-ibig, na napakatalino niya, very matagumpay sa buhay, pwedeng na-attract ka sa kanya the way siya magsalita. It might be may nakita kasi akong fire signs and air signs po dito. Fire signs is Aries, Leo, Sagittarius. Air signs is uh, Gemini, Libra, and Aquarius. Para sa mga relasyon, ang isa sa inyo, ginagamit niyo po yung lohika niyo kaysa sa emotion. So, isa sa inyo, nagbigay ng mataas na pasensya. So, most likely, ikaw to, nagbigay ng mahabang pasensya. Okay? So, let's proceed sa inyong May 2026. Scorpio. Shuffle ko lang, Scorpio, ha. Energy ngayong May 2026. Ay, ang ganda ng energy ni Scorpio. Kasi masaya kayo. Kasi may positive outcome, success. Things going your way. Yan. Nakikita ko din dito, which is lumabas din to sa inyong April. Basta may pagtipon-tipon, nagkaroon ka ng time for yourself, to your partner, to your family, to the children. Na ang ganda, ito yung mga dahilan na nakikita ko dito na maganda ang energy mo. So this is full of optimism. Positivity po ito, satisfaction, may na-gain, glory, clarity, happiness. May success at achievement na parating. May parating na blessings na it will lead you to happiness. At improvement din sa health, may nakita ko dito, naka-recover ka na. Pwedeng sa sakit to, pwedeng sa nararamdaman mong pagod, pwede din sa stress po ito. Basta po nawala na, recovery ang nakikita ko dito. So claim these blessings, recovery. Claim these blessings na success, achievement. Yan. Ito ay magandang kalusugan po, kaligayahan at kaya-ayang pakiramdam. So yun po, may nakita ko reunion dito, nag-spend time ka sa grupo ng tao. May nakita kong umuwi dito.
May umuwi sa inyo. May nakita kong umuwi sa inyo. And very comfortable ka at secure na nag-staycation sa bahay. Pwede din po home base yung trabaho nyo. Oo, kasi gusto mo magstay sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay kayo. May mga bisita kang mga bata na nagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Enjoy your success. Scorpio, ang ganda ng energy mo ha. So, success lies ahead if you keep the path. At, wow, makakatanggap ka ng news na may buntis or wedding. Maaari din nagkaroon kayo ng okay, nasabi ko na to, happy bonding to eh. May beach outing, outing. Okay. Exciting opportunities. I think sa career and money to. Exciting opportunities. Ang ganda. Financial growth. Makaka-receive ka ng acknowledgement that you deserve. So, this is recognition. Uh, may tinuturuan kang bata. Parati ko itong nakikita sa inyo, Scorpio. Tinuturuan or ina-assist. Yan. At parang naging ka-business partner mo yung family member na basta po itong family na ito or grupo ng tao, nagbibigay talaga ng happiness sa iyo. So, congrats. Claim niyo po itong magandang blessings po. So, opportunities na nagmuni-muni ka. Yes, nag-iisip ka kasi ng plano o pangarap sa buhay. Nag-iisip ka ng desires mo sa buhay. Pero then pumipili ka ng maliligaw, nililigawan mo, pumipili ka ng bagay kung ano yung best sa'yo. Yan, basta pumipili ka dito. So, sabi ng card, mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip baka ito ay maghatid ng pagkakalito. Iwas lang din po sa temptation. Temptation, malawak kasi tong temptation na ito, Scorpio. Oo, so alam niyo naman, ang temptation, minsan inaakala natin inspiration yan, pero temptation pala. So, ingat na lang din. So, temptation, hindi yan magbibigay ng inner peace sa'yo. Okay, so ingat po sa temptation kung ano man po ito. Maraming big ideas, very inspired kayo. Ang ilan sa inyo may nagpaplano ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Yung mas lumawak talaga yung pangarap mo sa buhay. May nakita na ako promotion dito. So, claim po, ang ganda ng mga blessings nyo po. Scorpio, May 2026 energy. Career and money. May 2026 po. Scorpio. Okay, nanindigan kayo dito kasi may desisyon. Tapos nanindigan kayo na hindi siya desisyon lang. Kundi binigyan mo siya ng aksyon. Dalawang card na po nagsabi dito na expect nyo po ngayong Mayo na sa inyong career and money magiging busy kayo. Kasi may mga dumating na pagkakataon, binigyan mo siya ng konkretong plano at bibigyan mo siya agad ng aksyon. Oo. So, very confident kayo dito sa dalawang card na ito. Very confident, matapang, very confident. And be careful lang po sa paggawa or pinipiling desisyon. Nanindigan kasi yung desisyon, very focused ka sa iyong layunin sa buhay, sa inyong career and money. Umiwas kayo sa toxicity ha. Kasi kung hindi ka iiwas, may away na mangyayari. Oo. Na
may dumating nga na basta mabilis siya po na aksyon. So prepare yourself ngayong May 2026 na magiging busy kayo. At may mabilisang aksyon, 'di ba? Mabilis din umunlad yung mga ginagawa mo diyan. Kasi marunong ka makinig sa inyong tuition, ginagamit niyo po yung talino niyo. Ito yung dahilan, itong pagkikinig mo sa intuition. Ito yung dahilan na may nakikita ko ditong taas ng kita, sweldo allowance. Yan. Magdadala ito patungo sa tagumpay kasi marunong ka makinig sa inyong intuition. Na very excited ka din sa mga ginagawa mo dyan. At least ina-enjoy niyo yung mga ginagawa mo dyan. Oo. So, taas ng tagumpay, taas ng kita. Claim nyo po ang ganda ng blessings nyo po. Scorpio. Scorpio, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At samahan niyo po ako hanggang dulo kasi next reading nito is June 2026. Yes. Yan. So, Scorpio. So, your love life, self-love, partnership, and romance. Okay, Scorpio, hard work pa rin. Oo. Hard work pa rin nakikita ko sa inyo dito. Okay, lahat kayo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Naging hard worker kayo kasi gusto nyo ma-secure yung future nyo. Gusto nyo makaipon ng malaki. Na, lalo na sa mga relasyon, no, nakikita ko dito, naging hard worker. Kasi gusto nyo magtayo ng sariling pamilya. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Na, let's say, partner mo masyadong busy, nagtataka ka na kung bakit palagi siyang busy. Kasi, gusto niya magtayo na kayo ng sariling pamilya. So, this is about sense of stability. So, hard work at dedikasyon. So, claim po, ang ganda po ng energy na ito. Ang ganda po ng blessings. And sa mga single po, you've met someone exciting through friends or sa mga activities po. And sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, travel plans. Travel plans ang nakikita ko dito. Or you're meeting someone special while on vacation. So, magkakaroon ng gatherings dito. May group activity din ako nakikita dito. Okay? So, may travel. So, next is June 2026 reading po. Shuffle ko lang. Scorpio. Energy ngayong June 2026 po para kay Scorpio.
Scorpio, your energy. Wow, ang ganda naman nito. Love is blooming. May nakita nga ako dito nagliligawan, nagkagustuhan, may nagkagusto sa'yo, may nagustuhan ka, may bagong pasok sa relasyon. Yan. Actually, this is destiny. May mangyayari na nakadestiny sa'yo dito. Hindi lang to buhay pag-ibig ha, kasi this is your energy. Pwedeng sa love and romance, sa career and money, or sa personal life nyo. May nakita ko dito nagmamahalan, mahal na mahal nyo isa't isa, very supportive kayo sa mga ginagawa o plano nyo sa buhay. Yan. Oh, by the way, may parating na job opportunity or business partnership. So, grab mo na itong opportunity na ito. Kung pwede po, Scorpio, kasi magkakaroon po ng financial growth. Sabi po ng iyong card. Basta po, planuhin na mabuti at sipagan sa araw-araw. Okay? Ang ganda po nito, claim nyo po, Scorpio. Ang ganda ng blessings nyo po. Okay, may parating na pagsasakripisyo or pagsusuko, bagamat ihanda ang sarili kung karapat-dapat ba ito. So, pag-isipan ng mabuti. It doesn't mean na mag-hesitate ka tulong. Kumbaga, make it balance, pag-isipan ng mabuti. Pwede din na may delay na kailangan mong hintayin, na make yourself busy habang hinihintay mo ito. At sabi din po ng yung cord, parang nag-iisip ka dito sa isang sitwasyon na worth it ba magstay kasi ilang years na. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa career and money, sa career, sa trabaho. At sa mga gusto magagasta dito sa isang malaking, may nakita kasi akong pricey dito. So, pag-isipan mo na mabuti, kailangan po ng time for reflection kung kailangan bang gumasta. Sabi ng iyong card. Okay, so I don't read reverse card. Sa mga bago dito, tandaan niyo po yan. Sa career and money niyo po, Scorpio, sabi ng iyong card na yayaman ka. Kung mayaman ka na ngayon, mas yayaman ka. Why? Binavalue mo ang pera, hindi ka rin madamot. So, alam niyo naman, ang pagiging generosity, babalik din yan sa iyo. So, magkakaroon po ng financial abundance and personal growth kasi marunong ka magtipid, marunong ka mag-ingat sa iyong naipon, you're saving money for the future or may specific goal. Kaya, yan, sobrang ingat mo sa naipon nyo. Yayaman po kayo. Oo. Claim po ha, ang ganda ng blessings po. You're building stability, conserving resources. Magpapatayo ka ba ng bahay or negosyo? May structure ko nakikita dito. Or you're creating stability nga. Kanina ba to, 'di ba? Sa inyo, I think this is about May. Basta stability more. Nagkaroon ka ng sense of stability. Kaya isa to sa dahilan naging hard worker ka kasi gusto mo makaipon ng malaki. Wow. Claim po. Scorpio. Okay, ang ganda nito. Acknowledge for your success is coming. Dalawang card na mismo nagsabi dito, magkakaroon ng financial growth. Yes, success is coming. At mag-focus po daw kayo sa pag-release sa nakaraan. Kasi hindi na to kailangan na sa inyong present eh. So, i-release mo na itong nangyari sa nakaraan at mag-move forward kayo into a new and more successful period. So, ang ganda. Claim niyo po, Scorpio. Ang ganda.
Okay, Scorpio. Maraming salamat po hanggang dulo, oo. Natapos nyo rin. Hanggang dulo sinamahan niyo po ako, Scorpio. And, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. So, ano yung, anong tawag dito? Love life, self-love, partnership, and romance. Si Scorpio ngayong June 2026. Oh, may ligawan nga oh. May bagong connection, may romance na parating or nasa harap mo na. So, good news to sa mga single. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple is divinely guided. At sinabi ng yung card dito na soulmate mo siya, Scorpio. And you love yourself more. Nakikita ko dito na you love yourself more. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. So, ligawan talaga yung sinasabi ng card dito. Kanina pa to. May nag-celebrate din. Pwedeng monthsary to, anniversary. Nagkaroon ng healthy communication. Wow. Mutual respect. Nakikita ko rin dito. Okay, so may sabi dito, 'di ba? May love and romance na parating sa inyo. Kaya lang aminado kayo sa inyong sarili na na-stuck kayo sa nakaraan. Hindi siya guarded, kumbaga stuck na may hindi ka makakalimutan sa nakaraan. Yan, na gusto mo, laban pawi to eh. Gusto mo na ayaw. Mm. So, kailangan ng forgiveness kasi nito sa nakaraan. Di ba may advice kanina, kailangan mong i-release yung mga nangyari sa nakaraan at mag-move forward kasi may new direction. So, kailangan maging willing kang mag-move on from the past para bukas yung new doors for you. Even sa mga marelasyon. Okay? Even sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa na mukhang may nangyari sa nakaraan, na may, na mas, mukhang hindi mo nagustuhan yung salita or sa mga ginagawa ng iyong person. So, sabi ng card na, yes, forgiveness pa rin ang sinasabi ng card dito. Forgiveness sa iyong sarili, forgiveness sa isang tao, forgiveness sa sitwasyon. If you're willing na maka-move forward na, forgiveness po ay kailangan po. Kung pwede, kung gusto niyo po. So, ano ito? Ganun pa rin eh, kahit ayaw mo, nag-aalangan ka. 'Di ba may sabi dito sa mga single na parating na ang ideal partner mo. Ideal partner pa, wow. So, sabi ng card, kailangan ng forgiveness first and then after that, wag magmadali para pumasok sa relasyon. Kumbaga, take things slow, kilalanin mo muna. Sa mga relasyon, good news to sa inyo. Kasi may pangyayaring aminan, posibleng proposal to, wedding bells is coming. Sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito, project tong i-offer sa iyo ng iyong partner. Pangyayaring aminan. Naging hard worker ako kasi gusto ko makaipon ng malaki. Yan, isa din yan sa sasabihin. Okay? Para to sa improvement ng inyong relasyon, what I meant is level up. Makaka-receive ka ng magandang balita. And pwede din may bago kayong gamit, bagong kaibigan, bagong kasamahan, bagong pet. Yan, na nabibigay ito ng pampers sa iyo. So, wag mag-isip ng hindi mabuti kasi nagtataka kayo sa inyong person. So, may sa mga relasyon, ang bongga kasi may pangyayaring aminan nga. Proposal po ito. Wedding bells is coming. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Scorpio. See you tomorrow. Maraming salamat po.